Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, nakakasamahan nyo ako sa Balik Alindog program ng Seramax. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang gamit nating sasakyan ngayon, no, LC200, talagang pinang off-road to, no? Hindi to binaby, kaya kung makikita nyo yung itsura, look at that. May mga putik, may mga gasgas, kompletos rekados to kasi talagang yun nga, hindi nga binaby. So binundok talaga. Tingnan nyo maigi. Ano ba yung mga signs na ginamit talaga to sa trail? So unang-una syempre yung mga gasgas, yung mga dumi. Pero kita nyo naman, di ba? Meron tong mga bumper na mga matitigas. Meron din tong winch dun sa ilalim, mga LED na ilaw. May marker din siya, no, para hindi ka mabubunggo. So alam mo kung asan lang yung kanto ng sasakyan mo. Meron siyang mga snorkel, meron siyang sa ibabaw nalalagyan ng kung ano-anong accessories. So lahat naman yan meron ng Overland Kings, no? Kaya kung gusto niyo ng mga ganitong accessories, ito yung details sa baba at sa description ilalagay din namin. Pero ang makikita nyo talaga kasi dito, no, yung kondisyon ng sasakyan. Kasi tingnan nyo to, ito yung mga dagta ng mga halaman. So meron siyang mga ganyan, tapos meron siyang mga watermarks. Yung mga paint niya, yung hindi maganda. Yung basta yan, yung may mga marka. Tapos kahit saan ka tumingin, puro swirl marks. So dito, puro gasgas siya. Ayan, may mga white. Pero syempre, kung sasakyan ko to, no, parang hindi ko yata matatanggap kung ganito ang magiging kondisyon. Basically, medyo may kintab pa naman siya kahit papaano. Pero sobra talaga no, all around yung gasgas. Kasi alam niyo naman sa trail, di ba, may mga sanga na nakalabas. May mga kung ano-anong kahoy, mga jebs ng ibon. Siyempre, alam niyo naman yan, di ba? Pagka yung mga jebs ng ibon, matagal mong hindi natanggal, magkakaroon na rin ng mark yan. Tapos dito, mayroong mga dagtapan ng ano yata ito eh, mangga? Nako, mas malala pala dito sa kabilang side. So kung makikita nyo ito, ayan o, grabe. Ano ba ito? Mantika? Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero hopefully, matatanggal din ng Seramax din, hopefully. Magkakaalaman tayo pag natapos na yung video, no? Pero sa ngayon, punta na tayo ng Seramax at tingnan natin kung anong magagawa nila doon. Let's go! O alam niyo naman mga katandem, no, Balik Alindog program tong gagawin nating video. Pero syempre, nasa thumbnail natin Land Cruiser. Kaya syempre, no, baka mamaya nag-expect kayo ng review. Kaya kahit pa paano, ikukwento ko na rin sa inyo yung experience sa pagdadrive ng Land Cruiser. Okay. So, iba talaga yung experience ng Land Cruiser, no? Kasi una pa lang, paglabas ko dun sa pinanggalingan ko, no, dalawa yung guard. So yung isa pumigil dun sa right side, yung isa pumigil ng sasakyan dun sa left side. So parang, uy, iba. Tsaka pag dala-dala mo kasi to, no, talagang medyo iba ka talaga sa buhay kasi magiging makatotohanan lang naman ako, hindi naman sa pagmamayabang dahil hindi rin naman akin to at wala rin naman akong ganito. Pero most probably kasi kung ito talaga yung pang-araw-araw mong minamaneho, no, iba ka talaga sa ibang tao. Imaginein mo V8 to. May pambili ka man ito, kung wala kang panggasolina, wala rin. So sa driving experience naman, no, nakakatuwa siya. Kasi oo, sobrang laki niya. Ay, ano nga pala to itong Land Cruiser na to, hindi to bago. So 97,338 kilometers na to. So medyo bugbog na to ng konti. Pero ang napapansin ko, kahit bugbog na siya, yung suspension, wala pa rin mga langit-ngit, yung mga bakal, kahit iganyan mo yung katawan, wala. Solid na solid talaga yung build quality. Syempre, ito naman yung kataas-taasan na ng Toyota. Mahiya naman sila kung hindi okay yung build quality, di ba? Kahit napakalaki nito, no, at ilang tonelada ang bigat nito, yung acceleration niya napakatulin. As in, slight tap lang sa throttle, aandar na talaga siya ng mabilis. Kahit anong speed, kahit 60 ka, tapakan mo, 80 ka, tapakan mo, 100 ka, tapakan mo, mag-a-accelerate lang siya. Parang, gusto mong bumilis? Sige. Ngayon 80, gusto mong bumilis? Sige. 100, gusto mong bumilis? Sige. Kaso, yung naiiba lang dito, no, yung brake pedal niya. So, hindi ko alam kung, syempre, medyo luma na yung sasakyan. Pero, yung brake pedal niya, pagka konting tap mo pa lang, wala pang feel. So kailangan pagka mamemreno ka dito, no, medyo konting higpit sa preno. So diinan mo pa siya ng konti. Pero in fairness naman, no, kahit naman kailangan mong diinan ng konti yung brake pedal, malakas naman siyang tumigil. Ang suspension dito natuwa rin, no. Pagka may mga butas, may mga potholes, as yung andar mo, yung mabagal lang, so syempre ramdam mo pa rin. Pero ang natuwa kasi ko, no, yung sa mga mabibilis na sa expressway or kanina dun sa Villar City, yung kalsada pababa, tas biglang aangat, tas papantay, tas bababa, tapos papantay ulit, and then tas tataas. So ibig sabihin kasi nun,
pag dumaan ka doon, no, kailangan mo talagang mag-slow down ng sasakyan. Pagka yung mga sasakyan namin yung gamit namin, mag-slow down ka kasi kung hindi, parang tatalon yung sasakyan mo doon. Sabi ko, testingin ko nga. So, naka-regular speed ako, hindi ako nag-minor, dire-diretso lang ako. Alam mo nangyari? Parang lumipad lang ako doon sa maling kalsada na yun. Parang wala lang, parang gumanon lang ako. Hindi yun nga. Napaganda na suspension. Madali lang yung steering kasi para ka lang may dalang regular SUV. Ganon din siya. Ang shifting din niya, walang problema kasi nga hindi mo rin siya nararamdaman. Actually, pag hinataw mo nga, hindi mo pa rin nararamdaman yung shifting pero naririnig mo. Kasi yun, tapos maririnig mo yung blow off valve. Nga ganon. Pero ang problema kasi, hindi ko alam kung iba na yung blow off valve nito o ano, kung stuck pa. Kasi ano to eh, medyo nakaset up na talaga, no? Yung mga gears nito from Overland Kings, yun nga, nasa ibabaw. At saka yung gusto kong accessory, yung nasa unahan, yung stick na nakalawit na yon. Kasi kahit sa traffic, maganda pala yun kasi natatansya ko kung nasan yung kanto ng sasakyan. Naka-winch na rin to, bakal yung bumper, iba na rin yung goma, yung rims, Black Rhino. Basically, gano'n, no? Yun yung driving ng Land Cruiser. So, abangan nyo na lang sa susunod, no? Hopefully, magkaroon din tayo ng LC250. Tingnan natin, no? LC300. Ayun po. Abangan na lang natin sa susunod. Pero ngayon, no? Balik alindog muna tayo. Let's go. Day 2 tayo dito sa Ceramax Philippines sa Dasmariñas. Oo nga pala, bago natin ituloy, contact details nga pala kung gusto nilang magpagawa. Yes, you can contact us here, Ceramax Philippines, Dasmariñas at 0969-366-0517. Or check nyo rin yung Facebook nila, Ceramax Philippines. So ano, medyo malamig pala ngayon dito. Ano? Medyo nasa Mount Everest tayo, musok yung aircon eh. So yun nga, no? Kasi kahapon, kinuha namin yung sasakyan, tapos pinrep yung sasakyan, di ba? So unang ginawa, nag-car wash muna dito. At nung nag-car wash, akala ko gaganda yung sasakyan. Ang nangyari nga lang, lumabas lahat ng problema. So mostly, ang nakita natin mga problem is yung paint defects. So yung mga paint defects na yung mga napatakan dagta, siguro yung mga ipot ng ibon, lalatuyo. Mostly, puro scratches. Tingin ko, medyo nasagad sa trailing tong LC200 ni Sir, no? Hindi talaga binaby. Hindi talaga binaby. Pero kagandahan naman parts, yung paint niya is as is. Tingin ko, hindi pa siya na-detail before. Okay. Pero pag ako na rin ganito, syempre, ano ba yung ginagawa? Decontaminate. So decontaminate natin. Tatanggalin natin lahat ng contaminants like asphalt, oil, and everything. Kahit wax na kung na-wax siya, tatanggalin natin yan. And the next thing is yung acid rain removal sa body and sa salamin. Tapos, paint correction na tayo. Okay, so ang daming ginawa eh, no? Pero ang masasabi ko lang, no, basically ang nangyari kasi lumabas yung gas-gas, yung mga tulo ng dagta, yun, lahat ng dumi, lahat ng imperfection sa paint parts talagang lumabas. Yung pala tawag imperfection. Yung mga damage and imperfection sa paint. Pero makikita nyo ngayon, no, ginawa na ng paraan. Ay, hindi, siguro mamaya na lang yung reveal, no? Mamaya yung reveal, surprise para sa mga katandem natin. Pero anyway, ano, yung headlights nito, yung dilaw na wala. Ito naman parts, pag nakita mo ngayon, talagang... wag muna. Wag muna. Kasi ano lang, yung proseso natin, no, kasama yung headlights, naging bago siya. Tapos yung pintura. Tsaka yung mga singit-singit na mga mineral deposits, langgal natin lahat yan. Nakita nyo na mga katandem, no? Ito yung midway natin. So, ito. Sisimula na to. After nito, lalagyan na ng wrap, di ba? Lalagyan na ng paint protection film. Yan. So ito,
process natin before applying the paint protection is kinarwash ulit namin para sure natanggal lahat ng mga oil and everything bago para maganda mag-adhere ng maayos yung paint protection film. Okay, para talagang malinis na malinis, no? Malinis na malinis talaga, Park. Okay, abangan na lang ninyo. Ito na. Tutuloy na muna namin. Tapos ng i-PPF, tignan nyo na! So ito na nga, tapos na yung PPF dito sa Land Cruiser na to. So PPF natin, makapal, matibay, hydrophobic, meaning hindi siya kakapitan ng tubig, dudulas lang talaga yung tubig tsaka yung dumi. Higit sa lahat, self-healing pa siya. Papakita ko lang sa inyo kung paano ang workmanship namin dito sa Ceramax Philippines. Pag nakita nyo itong pinto, yung mga cut namin, seamless talaga siya. May kita nyo, nakatak talaga siya sa loob. Wala kayong makikita cut ng blade. Ngayon, punta naman tayo sa loob ng pintuan. Dito, may kita nyo na nakatak talaga siya ng maayos at malaki yung nakatak para hindi talaga siya anak-angat. Ang kagandahan nito, in years, pagka gusto niyang tanggalin yung PPF, hindi nyo makikita talaga yung pinagkatan ng blade. So, sobrang mitikuloso namin dito sa Ceramax Philippines. Makikita mo naman dito sa panel na to or sa lahat halos ng panel dito, wala kang makikitang linya or stretch marks ng film kasi sobrang ingat namin talagang maglagay. Yun ang mga parts na hindi namin nalalagyan ng PPF, dinidetail pa rin namin, nililinis, at tapos nilalagyan namin siya ng ceramic coating. So kasama sa pag-install ng PPF namin yung pag-restore ng panels at saka ng mga headlights and taillights. So ito, kung makikita mo to, yung previous video, sobrang dilaw na nito. So ni-restore namin siya, then nilagyan din namin siya ng PPF. And yung mga accessories tulad nito na may roof carrier, binabaklas namin siya bago namin linisin at installan ng PPF para sure na malinis yung roof. Nagustuhan niyo ba ang gawa namin? Kontakin niyo lang kami sa details namin sa baba. Ayan na, ayan na, ayan na. Black nga siya! Silver yan dati! Black pala siya! Hayop yan! Black pala kotse ko! Ay, no. May reflection, oh! Grabe, Pati taillights. Tsaka yung headlights. Yung headlights, dilaw yun eh. Dilaw yun eh, ngayon puti na. Malinaw na. Tapos pinipf pa rin to? PPF din yan, PPF din. Wild! Oh. Night and day, boy. Actually, papalitan ko na ng mugs, palitan ko na ng gamit bago na ulit kakaya. Nakita ko bigla lahat ng sira ng kotse. Parang kailangan ng bagong stepboard, kailangan ng bagong mug, kailangan ng bagong roof rack. Ayan na, ayan na. Guys, so Ceramax did this LC200 and grabe. Like, my first reaction, ano pa to dinrive pa nila to Mabuti hindi lang umulan today. So guys, check it out. Really great product. Wala akong masabi sa quality. Really little stuff. Finishan nila ng mga 5 days to. Pero guys, this is the first time I've ever done this type of detail and PPF on my Land Cruiser. And you know, like I've said, kailangan natin palitan lahat ng mga luma kong gamit. Pero thanks so much, right? Thank you, Jet. Hi sir, thank you. Wala akong masabi. Galing. Guys, yan. Oh, alam na this. Ceramax. Sir Joel. Yan na yun. Bigyan mo na. Diyan na dalhin. Lahat ng kailangan. Balik mo yung susi. Yun. Bumalik yung susi! Akala ko akin na yun eh. Akala ko
akin na yan! Anyway, thank you din, Sir Joel. Sana natuwa ka naman sa ating project. Ayan. Actually, gusto ko talaga yung kanina, hindi fake yun, guys. First reaction talaga. Ano yun, parang, woo! Linis! Thanks, man. See you guys later. Yeah. Kita nyo na mga katandem kung kailangan nyo ng detailing, PPF, ceramic film, ano pa, ang dami. Ceramic coating, ceramic tint, paint protection film, headlight upgrades, yun. At marami pang iba. Check nyo na lang yung Facebook page ng Ceramax Philippines. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.